Kaninang umaga, halos ubusin yung mga sisiyo natin pero hindi makaya sa budget nila kaya meron tayong bagong buyer ngayon na bibili ng mga sisiyo ng mga natitira. Bumili din sila ng mga RTLs natin which is yung Black Ostolorp na pares at pares din na Rhode Island Red. Sila ay from General Santos City. Maraming salamat sa mga bumibili dito sa ating manukan. Gusto nyo bang magkaroon ng business with investment? Paano kaya? Gamit itong pagmamanok. Yung mga madiskarting mindset, yung iba ginagawa nila, nagbi-business muna sila bago bumibili ng investment. No? Kasi nga, kailangan ng pera para makabili ka ng investment. So dito sa pagmamanok kasi, kapag kailangan mo ng manok or gusto mo magnegosyo ng pagmamanok, kailangan mo bumili ng lote, lupa para kung saan sila mabubuhay. So habang nagpapalaki ka ng manukan mo, bumibili ka rin o nagpapalaki ka rin ng sarili mong lupa. So business mo yung manukan, investment mo naman yung lupa. So walang matatapon dito. Ito real talk ito, no. Dati nung nagtatrabaho ako, no, first time ko magtrabaho, 18 years old to 21 years old ako dati, sobrang grabe yung luho ko, no? Kung ano yung gusto ko, dapat mabili ko. Which is, natutupad ko rin dati. Kaso nga lang, kung nabibili ko na yung mga items na yon, hindi nag-a-appreciate yung presyo. Katulad ng mga damit, sapatos, no? Mga magagarang gamit sa bahay. Saan ba pupunta tong mga damit na ito? Itong mga damit na ito, no? Kasi nung nakaraang taon, napansin ko yung mga damit ko medyo luma na. So ginagawa ng basahan, no? Yung ibang gamit ko napunta na sa junk shop, no? Kasi nga nagdi-depreciate yung mga bagay na yon. Yung mga nag-appreciate, business and investment. Yung iba naman, sabi nila, YOLO, you only live once. So gumala ka bang bata ka. Yung mga nagsasabi nun, syempre pinanganak na milyonaryo, mga artista, no? Mga influencers na mayayaman, no? So kapag yun yung sinunod natin tapos mahirap lang tayo, no? Hindi tayo milyonaryo, hindi tayo magka-level dun sa mga influencers na nagsasabi ng YOLO, no? So yung mga memories dun sa gala nyo, hindi nyo makakain yun. Dito sa investment, sa business, kung may emergency, pwede mo maibenta ito and ma-convert into money and food. Ito na naman si Papang, nagmi-mix naman ng ating feeds. Yung feeds natin, merong Galimax 21, Integra 4000, Hammered Corn, Crack Corn, at merong grower galing sa feed mill, which is nakakamura kami dahil doon. So yung mahal na feeds namin is Galimax 21 lang at saka Integra 4000 kasi nga branded and binili talaga sa Agrivet. So itong mga Crack Corn and Hammered namin, binili ko po ito sa direkta na gumagaling, no? Or tawag doon, ginigiling. Sila yung nagigiling mismo ng crack corn. Yan, at saka hammered corn. So, nakakamura kami, no? Kasi nga, kapag doon na kasi sa Agrivet, may binabayaran na silang pwesto. So, dinadagdagan nila yung presyo ng kanilang mga bilihin. So, tinitimbag talaga ni Papang yung pinapakain sa aming mga alagang manok, no? Kasi nga, naka-budget talaga itong mga breeding pens natin. So, sa breeding pen number 1, which is mga native, and dito naman sa breeding pen number 2, which is yung mga RTL, mga bata pa, piniprepare para maging breeders. Yung breeding pen number 3 naman is yung mga breeders natin ng mga heritage chickens. So, dito sa breeding pen number 1 is 2 and 1/4 kilos. Same din dito sa breeding pen number 2, 2 and 1/4 din. Sa breeding pen number 3 naman, yung medyo malalaki, medyo mararami, 3 kilos pang? 3 kilos and 1/4 dito sa breeding pen number 3. Yan. So, ito na. Prepare na namin ni Papang yung pakain. So, yan ang pinapakain namin, no, sa tatlo naming breeding pen. Yan. So, hapon lang yan. Morning, ganyan din kadami yung pinapakain namin. So, ilan na naubos namin? No? Konting-konti lang sa isang araw. 2 kilos and, 4 and a half plus 3/4. 3 and 1/4. Yan. No? So, 7 and 1/4 lang. 7 and 3/4 yung naubos namin sa isang araw. Dito sa tatlong breeding pen, no? Hindi pa kasali doon sa ating nursery. Sa nursery ngayon, pang ilang kilo na yung pinapakain natin? Yan, 1 kilo lang sa aming nursery station, no? Ganyan lang ka, no? So, sa isang araw, 8 kilos. 10 kilos kasi 1 kilo per meal doon sa nursery namin. So, 10 kilos and 3/4 yung naubos namin dito sa lahat ng manok namin. So, sa ngayon naman, di na gaano kadami.
Kasi nga last month, yung pinapakain namin is nasa 22 to 25 kilos a day. Dahil sobrang dami din naman ng aming mga alaga that time. No? So talagang bumabalik agad yung ginagastos namin dito, no? Kasi nga mabilis yung pagbenta din namin ng manok. Yan. So actually, bakit nga ba mabilis yung pagbenta namin? Dahil dito sa Heritage Chickens is bumibili sila para sa mga gagawin nilang upgraded native chickens, no? At syempre sa ngayon kasi may mga naghahanap pa rin ng mga pure breeds. So yung mga naghahanap ng pure breeds, sila yung nabi-breeds, no? Para in the future, meron silang gagawing upgraded native chickens. So napapansin nyo, nung nakaraan, no, may mga kalbo ditong manok. Yan, kalbo yung likod nila, is tumubo na dahil dito sa pinapakain natin. Yung pagkain kasi namin dito is may King's Vita Plus, which is merong amino acids. So yung amino acids is yun po yung nakakatulong para maibalik agad yung pag-molt ng ating mga alagang manok. Yan. So, bakit nga ba mayroong mga kalbong manok dito or nagmo-molt? So sa molting stage, yan meron talaga lahat talaga no ng hayop nagmo-molt, no? Halos lahat. Meron ba hayop hindi nagmo-molt? Yan. So basta no, dito sa manok natin nagmumulto sila and napapansin nyo dito sa manok natin yung iba kalbo, dun sa Heritage meron no. Kasi nga mabibigat yung mga roosters natin dito at napapansin ko kapag paborito siya ng rooster, nakakalbo talaga yung likod niya. Yan, kahit bata pa, no? Meron kasi ako dito, napatunayan ko yan dahil meron ako dito 8 months siya, magandang, maganda talaga na na hen. Tapos type siguro siya ng mga roosters. So 7 months pa lang nakalbo na yung likod niya. No, kasi nga paborito siya ng ating mga roosters. Yan. So dito naman tayo, no. So dito yung nabawasan natin. Nabawasan dito ng tatlo ngayong araw. Tapos dun sa nursery natin nabawasan. Sisiw wala na tayong available sa ngayon. Siguro bukas may available na naman kasi may nagpapa-hatch na naman tayo sa ating hatcher. Yan, no. So, bakit nga ba manok? Manok kasi, no, ito yung pinakamabilis para sa akin na paramihin. Kapag meron kang incubator. Yan. So, mabilis pa ba ito sa rabbit? Rabbit, isa sa pinakamabilis, which is kung natural way, mabilis ang rabbit. No? Kasi nga, dalawa yung ovary niya na pwedeng mag-fertile. No? At the same time, pwede. Yan, nagbubuntis siya sa kabilang ovary. Sa kabilang ovary naman, pwede siya mabuntis na naman doon. Yan, kaya minsan mayroong rabbit na 18 days lang yung agwat nila sa magkakapatid. No? Masusundot agad sila sa 18 days lang. No? Pero, dito, kung yun yung pinakamabilis sa rabbit, every 18 days, sa manok naman, pwede every day. No? Kasi nga, meron tayong incubator. Every day naman, may nangingitlog na manok. So everyday may na-harvest tayo. Pero hindi lahat sila everyday mangingitlog, no? Merong every other day, merong everyday. Kaya meron tayong ma-harvest talaga everyday dahil sa sobrang dami din nila. No, hindi naman silang marami ng manok natin kasi nga konti na lang sila dahil sobrang madaming bumibili dito sa atin. Yan. Actually, naghahanap pa nga ako ng iba pang breeders na pwede kong mabilhan. Yan. Kaso nga lang, sa ngayon, yung ibang makakilala ko, ubusin po yung mga breeders nila. Yan. At dito talaga sa atin, no, naghahanap ako ng lalo-lalo na sa native chickens, no. Kung sino man yung maraming native chickens diyan na pwede niyo ako mabentahan, tara usap tayo, no. Basta malapit lang, pwede ko ma-pick up, pwede niyo ma-deliver, usap tayo ng mabuti kapag nag-deal tayo, pwedeng ubusin ko yung mga native chickens niyo. No? Para makapag-breed ako ng maramihan kasi marami akong gustong supplyan, marami nang gustong umu-order sa atin kasi magano tayo ng grower. Kaso nga lang, wala tayong mga breeders, no, na marami. Kakaunti na lang po 'to, no. Yan. Kung para sa inyo marami na 'yan, kakaunti na lang talaga 'yan, no. Kasi gusto ko talaga meron akong breeders na libo-libo. Kaso nga lang maraming sumusunod dito at sumusunod ng pagbili at 'yun. Hindi ako makaparami ng mabuti. Hindi naman natin mahindian yung iba kasi yung iba bumabiyahe pa ng 10 hours to 24 hours para makapunta lang dito sa manukan natin. So, mahirap nang i-decline yan. So, dapat talaga bigyan natin yung mga pumupunta dito. Mga bagong package na binili ko, no? Yan, pero konti pa lang talaga yan. Nabili ko is 21 na heads.
Yan, meron ako dito isang Hubbard, malaki yun. Gagamitin ko yun for breeding purpose. Jersey Giant ating isa andito. Yan, kasi merong nagpapamate dito, so napakaswerte ng magiging partner niya. Dito naman tayo sa ating mga heritage chickens. Breeding pa number 3 natin. Yan, kakaunti na lang talaga itong mga ito, no? Yan, pero okay lang, malakas pa rin sila mga itlog. Yan, may mga itlog pa dun, no? Yan. Itlog. Harvest naman si Papang mamaya after niya magpakain. So, yun yung duty namin dito, no? Si Papang sa ngayon is siya yung nakafocus dito sa manukan, breeding. So, kung meron siyang katanungan, pumupunta agad ako dito or nagtatawagan lang kami. Yan. So, yung purpose ko dito sa manukan is market. Pag-market ng ating mga manok. Yan, no? Minamarket natin, pero promote natin tong manukan dahil alam natin na talagang maganda yung kitaan din dito sa pagmamanok, no? So itong manukan kasi, no, hindi to pang hindi siya pang mayaman na negosyo. Kahit sino ka man, kahit ano man yung trabaho mo, pwede ka magsimula sa manukan kagaya ko, no? Isa akong seaman dati, sabi ko nga, tapos nag-for good ako dito nang walang pera, wala ganong pera. So yung ginawa ko lang is sipag at tiis, no? So kapag ano kasi gumastos-gastos ka, yan. So mawawala din po kasi talaga lahat ng mga ginagastos mo, no? Katulad ng mga damit, mga gamit. Yung mga gamit natin, no, kapag tumagal yan, pwede maging junk shop. So dito sa ito kasi is business, no? And sabay na rin yung investment. Yan. So ano ba yung business dito? Business natin is yung manok, investment natin yung lupa. Ganyan dito sa pagmamanok. Kasi kapag gusto mong magnegosyo ng manok, kailangan mong bumili ng lupa, which is investment mo. So may business ka na, may investment ka ba? O di ba? 2 in 1. Yan, no? At syempre, hindi lang basta 2 in 1 kasi nga pwede pa magiging libre yung pagkain mo. Yan. Siguro sabihin natin, sa isang buwan, may isang manok, 2 manok, 3 manok na halimbawa medyo mahina, no? Or gusto mong magkal, yan. Pwede kang kumain ng sarili mong manok. Everyday may nangingitlog. Tapos minsan may naka-cracks. Yan. Yung mga cracks na yan, okay na okay pa yan. Kasi nga fresh from the farm. So na-cracks lang naman dahil pinatungan ng nanay or yung mga inahin natin. So kainin natin yon, lutuin natin, o di ba maganda. Tapos nag-incubate tayo every 2 to 3 days. Yung mga penoy niyan, pwede pang maging gawing ulam. Yan, no? So, the best yung manok para sa akin, no? So, nakadepende din po yan sa inyo kung mahilig kayo sa manok. Ako kasi, no, dati talaga, iba yung hilig kong mga hayop, mga exotic. Pero based on my research kasi, based on my experience, ito yung pinaka-the best na livestock para sa akin, yung manok. Yan. So, may mga videos ako about dyan kung bakit manok yung pinili ko.